Ang pagiging ikaw mismo sa sarili mo ang siyang tunay na kagandahan na di na nangangailangan pa ng pagtanggap ng iba dahil higit sa lahat ay ikaw lang ang nakakakilala sa iyong sarili. Ilan lang ang nagtataglay nito hanggang sa sila ay tumanda dahil mula sa mukha ay nililipat lang nila ang kagandahang iyon patungo sa puso. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng babaeng minsan ang binihag ang lahat dahil sa taglay na kagandahan. Kagandahang hindi lang basta-basta nagpabantog sa kanyang pangalan, kundi nagawa pang mailigtas ang buong angkan sa panahon ng mga mananakop. Ngunit kasuklam-suklam ang siyang naging kapalit para sa kanyang mga tao sa pag-aakalang ipinagkanulo niya ang kanyang bayan sa mga dayuhan. Sino nga ba naman ang hindi maghahanap ng kaligtasan sa panahon ng digmaan? Ang kwento ng mga hinagpis, pamamayagpag at pagtitiis ni Sigrid Sophia Agata o yung tinaguriang Paraluman, ang pinakamagandang dilag ng digmaan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Sigrid Sophia Agata Bongis sa totoong buhay ay isinilang noong ika-14 ng Disyembre ng taong 1923 mula sa kanyang Aleman na tatay at Pinay na nanay. Sila ay tubo sa probinsya ng Tayabas na ngayon ay kilala bilang probinsya ng Quezon. Ang batang si Sophia ay maagang naging tagahanga ng mga pelikula noon. Ang kinahihiligan niya ay ang pagbabasa ng mga magazines at iba pang mga babasahin na may kaugnayan sa mga paborito niyang artista. Ang kanyang pagkahumaling na ito sa mga bituin ng Pinilakan Tabing ay lalo pang nagumapaw nang malaman niya na ang kanila palang kapitbahay noon sa kanilang lugar ay ang napakagandang aktres na si Miss Corazon Noble. Isa siya sa pinakasikat at kasagsagan ng pamamayagpag noong mga panahon na yun. Sa sobrang galak ng batang si Sophia ay malimit siyang umakyat sa bakod na naghihiwalay sa kanilang mga bahay para lang masulyapan ang isa sa kanyang mga iniidolo. At di nga nagtagal ay di niya sukat akalain na magbubunga ng maganda at magbubukas sa kanya ng magandang oportunidad ang kanyang pagiging mausisa na iyon. Sapagkat minsan isang araw ay nahuli siyang pasulyap-sulyap mula sa bakuran ng nakababatang kapatid ni Binibining Corazon Noble. Dahil dito ay naging magkaibigan ang dalawang ito na siya namang naging tulay upang mapalapit si Sophia sa iniidolo niyang aktres. At dahil nga sa may taglay na ring kagandahan si Sophia, ay ipinakilala na rin siya ng kanyang idolo sa isang film producer na nagngangalang Luis Nolasco. Sila ay merong sariling Nolasco Brothers Pictures na silang lumalabas na nakadiskubre kay Sophia. At noon ngang taong 1940, sa edad na 17 anyos ay nagkaroon ng pelikula si Sophia na pinamagatang Flores de Mayo. Dito unang gumamit siya ng screen name na Mina de Gracia. Sobrang ikinagalak ni Mina ang pagkakataon na yun dahil sa wakas ay nakapasok na rin siya sa showbiz at umaasang makikita o makakasalamuha ang kanyang mga iniidolo pang mga artista. Subalit ang pinakanagpasikat sa kanya ng husto ay walang iba kundi si Fernando Poe Sr., ang ama ni daking FPJ mismo. Sapagkat siya naman ang namamayagpag noon bilang action star ng mga panahon na yun at taglay na talaga ang orihinal na bansag na daking matagal na panahon bago pa man ito manahin ng kanyang anak na si FPJ. Siya din ang nagpalit ng screen name kay Sophia mula sa Mina de Gracia patungo bilang si Paraluman na ang ibig sabihin ay isang mutya. Isinama ni daking senyor si Paraluman sa kanyang sariling productions na exotic films at binigyan niya ito ng sariling pelikula na may pamagat na kapareho sa kanyang pangalan na Paraluman noong taong 1941. Ginawa ito ni Fernando Sr. upang lalo pang tumatak si Paraluman sa mga tagahanga. Nasundan pa kagad iyon ng mga pelikulang Bayani ng Bayan at Puting Dambana. Sa mga panahon na yun ay si Paraluman na ang itinuturing na siyang pinakamagandang artista sa lahat dahil siya ang may pinakamaamong mukha sa lahat at natural ang kutis nito na di mo na kailangang mag-makeup pa. Di siya gumagamit ng ganun o kung meron man ay bahagyang bahagya lamang. Dahil sa sobrang natural ng kagandahan na sinamahan mo pa ng pamamayagpag sa kasikatan
ay walang sino man ang hindi naaakit kay Paraluman ng mga panahon na yun. Dahil din dito ay napakarami pang mga nagsasabi na si Paraluman daw ay ang modernong bersyon ng Mona Lisa sa ika-20 siglo. Sa kanyang mahabang buhok, magandang hugis ng katawan at maamong mukha, ay kung kani-kanino pa ring international na actress din siya inihahalin tulad ng kanyang mga tagahanga. Subalit si Paraluman ay si Paraluman. Hindi niya kailangang ikumpara sa lahat sapagkat siya ay natatangi at kayang-kaya niyang umukit na sariling imahe sa loob ng showbiz. Subalit sa pagsiklab ng digmaan dito sa bansa ay maaga ring naunsyami ang kanyang pamamayagpag. Dahil sa pagdating ng mga mananakop ay natigil ang mga palabas ng mga pelikula at nagbago na rin ang klase ng pamumuhay ng mga taga-showbiz. Gaya na lang ni Daking Fernando Po Sr. at iba pa na naging kawal ng bayan matapos silang tumugon sa panawagan nito. Naging sobrang hirap ng pamumuhay ng mga panahon na yun. Samantalang di gaya ng karamihan ay hiwalay na landas ang tinahak ni Paraluman. Gamit ang kanyang likas na kagandahan ay mabilis na kumalat ang usap-usapan noon na si Paraluman daw ay ang siyang naging mistress ng bantog na general ng mga Hapones na walang iba kundi si General Tomoyuki Yamashita. Sobrang ikinagalit iyon ng mga gerilyang Pilipino at ninais pa nilang lipulin ang buong angkan ni Paraluman dahil sa akusang pagiging makapili ng mga ito na siya namang nagpahirap na rin sa buhay ng aktres at ng kanyang pamilya. Dahil nagtago sila na nagtago at napadpad kung saan saang lupalop para lang makaiwas hindi lang sa mga gerilyang Pilipino kundi pati na rin sa mga mapang-abusong mga Hapones. Dumating pa yun sa puntong nagawa pang magpakalbo ni Paraluman dahil sa sobrang dami ng mga kutong nakukuha niya sa mga gubat sa kanilang pinagkukublian at para na rin di siya basta-basta makilala ng mga tumutugis sa kanila. Taong 1945 sa pagwawakas ng digmaan at nadakip si General Yamashita ay kinuha din ng pwersang Yusape ang buong angkan ni Paraluman. Sila ay ikinulong din ng mga ito sa pagsasabing para maprotektahan daw ang kanyang pamilya laban sa galit ng mga gerilyang Pilipino. Sa pagkakataong iyon ay nagmakaawa si Paraluman para sa kanilang mga buhay at buti na lang ay merong isang Pilipinong lieutenant na nagsalba sa mga ito. Sa pagbabalik ng kapayapaan ay muling nabuhay din ang showbiz. Muling ipinagpatuloy ni Paraluman ang pag-arte sa harap ng kamera. Siya ay nagkaroon ng kontrata sa Sampaguita Pictures at gumawa ng mga romantikong pelikula kung saan muling nanumbalik ang pamamayagpag ng isang napakagandang dilag sa katauhan ni Paraluman. Nakipagsabayan siya sa pinakamagagaling na mga artista noon, gaya na lang ni Gloria Romero at iba pa. Muli na naman siyang ikinumpara kung kani-kaninong pangalan sa Hollywood. Minsan na rin siyang ikinumpara o nabansagan pang Marilyn Monroe ng Pilipinas. O di kaya ay isa sa mga diyosa ng Greek mythology. Dahil talagang wala makapagsabi kung papaano nila ilalarawan ang sobrang kagandahan ng isang Paraluman. Subalit hindi lang sa sobrang kagandahan nagpakilala si Paraluman. Dahil talagang napakagaling din niyang umarte na sa katunayan ay siya pang nagluklok sa kanya para makuha ang PAMAS Best Actress Award para sa pelikulang Sino ang May Sala. 4 na magkakasunod pang nominasyon sa kaparehong parangal ang kanyang natanggap, kung saan 2 sa Best Actress nito ay kapwa nakuha noong taong 1959. 2 pang Best Supporting Actress ang naibigay sa kanya noong dekada 70, panahon kung kailan nagkakaedad na si Paraluman. At hindi nga nagtagal, noong huling bahagi ng dekada 80 ay nagpasya na siyang magretiro sa showbiz habang wala talagang kakupas-kupas ang kanyang kagandahan. Samantala sa kanyang buhay pag-ibig ay nauna nang ikinasal si Paraluman kay Yoshikumi Abe at nagkaroon sila nito ng iisang anak, ngunit maaga din itong nauwi sa pagdediborsyo. Muli siyang ikinasal sa pilotong si Tony O'Brien ng Manila Airlines noong buwan ng Disyembre ng taong 1949. Kung saan ang anak ni Paraluman sa kanyang naunang asawa ay ginamit ang pangalan ng kanyang naging stepfather. Siya ay si Baby O'Brien na nagmana ng kagandahan sa kanyang nanay na si Paraluman. Si Baby ay naging actress din at commercial model. Ang naging anak naman niya ay si Reyna Reyes na naging actress pa rin. Sa paglabas sa showbiz ay naging pribado na ang buhay ni Paraluman.
Ginugol na lang niya ang nalalabi ng kanyang buhay upang makasama ang pamilya at sa paglilingkod sa dakilang lumikha. Kasabay ng paglipas ng kanyang panahon ay dinatnan na rin si Paraluman ng iba't ibang karamdaman gaya na lang ng Alzheimer's disease na siyang nagpahirap sa kanya para matandaan ang mga bagay-bagay. Siya ay pumanaw sa pamamagitan ng atake sa puso noong ika-27 ng Abril ng taong 2009. Si Sophia Agata o si Paraluman na minsan ang nabansagang simbolo ng kagandahan ay pumanaw sa edad na 85 taong gulang. Samantalang bago pa man siya magpaalam ay naging immortal na ang kanyang pangalan dahil sa mga awiting Ang Huling El Bimbo ng Eraserheads, Binibini ng Rainmakers kung saan nababanggit ang kanyang pangalan sa mga liriko nito. At ang Pinoy rock band na Paraluman ay hango din sa kanya. Ang tunay na kagandahan ay ang pagiging ikaw mismo sa sarili mo na di na nangangailangan pa ng pagtanggap ng iba. Sapagkat ikaw lang ang higit na mas nakakakilala sa iyong sarili. Ikaw kaibigan, feel na feel mo ba ang pagiging maganda dahil kinahuhumalingan ka ng karamihan? Sa paano mong paraan ginagamit ang mga ito? Nakikilala mo ba ang sarili mo? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!